po sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay nais ko pong namin i-welcome ang mga baguhan ngayon. Purihin po Panginoon. Welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoong Diyos. No? Dalawa po yung ating bago ngayon, kasama po si Nanay. So purihin po Panginoon at napakaganda po yung aming talakayan kahapon. At hanggang sa inyabutan na po kami ng ulan, ng malakas. Okay? So ganun po talaga. Kaya nga ang sabi ni Lord ay preach the word, instant in season, or out of season. Okay? Kailangan talaga ipangaral ano man yan, ang panahon, o anumang kapanahunan, sapagkat ang aral po ng Diyos ay napakahalaga. Okay? Now, dito tayo ngayon, mag-aralan po mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians, sa ating binasa kanina, chapter 5, verse 18 po. Sabi po dito, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Okay? Sa Tagalog po ay, huwag kayong magpakalasing, no? Ngunit kayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos o ng banal na Espiritu. Okay? So dito po sa ating binasa, ay dito po tayo mag-aralan po ngayon. At sa Ephesians chapter 5 verse 18 ay tinalakay po dito yung ating practical living. No? At nakita ho natin kung paano po sinulatan po ni Pablo ang church po ng Efeso. Okay? Kanya po itong tinagubilinan sapagkat nakita ho niya na maraming kapatid na kung saan po ay gumagawa ng mga makamundong gawain during the time sa pangangaral po no, ng ating kapatid na Pablo. And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit. So dito makita ho natin yung tinatawag po na pangangaral po ni Pablo na kung saan po ay meron tinatawag po na pagkukontrol o impluensya po sa mga bagay na ito, sa mga mananampalataya during the time. At si Pablo po ay nag-warning. No? He warns believers not to be drunk with wine. No? Winarningan po niya ang mga mananampalataya na huwag maglasing. No? Maglasing ng alak. Di ba? So, akala kasi ng iba, si pastor napakahigpit naman. No? Ito po'y aral po ng Diyos. No, na atin pong pinapangaral. At, of course, depende po yan sa conviction mo. Tama? Kung ikaw ay gusto sumunod sa Lord, okay, ang kaakibat, yung pagpapala ng ating Panginoon. Kung ayaw mo naman, wala naman pong problema. Kaso nga lang, humanda po tayo sapagkat meron pong palo ang Panginoon. Yung tinatawag po na chastisement. Okay? So dito po ay makita ho natin, na sabi ho dito, bakit po binabawal ni Pablo ang uminom o ang maglasing ng alak? Which leads to excess and destructive living. Kasi po, ang pag-inom po ng paglalasing po ng alak, ay tandaan po natin, ito po ay kinaroroonan ng kaguluhan. No? Sabi po ni Pablo. Di ba? Kaya pagka ang tao ay lasing na, naobserbahan niyo po ba?
No, maraming tao ngayon. Pag nalasing, inaaway ang asawa. No, binabato pa ng kaldero. Diba? Nagmumurahan. Nagmumurahan ang kamatis sa sagitan. No? Nagmumurahan sila. Di ba? Kasi po, kinaroroonan talaga yan ng kaguluhan po. Okay? Kaya tingnan niyo po, pagka ang tao ay lasing po mga kapatid, ang pakiramdam niya, malakas siya. Ang pakiramdam niya, matapang siya. Di ba? Ganun po yun eh. Ang pakiramdam niya ay hindi ako natatablan kasi rugi ka eh. No? Oo. Talagang ang pakiramdam mo noon, wala kang pakialam sa mundo. Basta ikaw ay high kasi lasing ka. Okay? Lango ka sa alak. So, yun po ang pinapaiwas sa atin ni Pablo para po hindi tayo magkaroon ng problema, ng kaguluhan sa buhay. Amen po? Kaya tingnan niyo po mga kapatid, karamihan na aksidente sa motor, ano po nangyari? Anong ginagawa? Yung mga lasing. Tama po? Yung mga nagbabarilan, yung mga taong nagkakagulo, ano hong simula doon? Ang paglalasing. Tama po ba? Totoo po yun, mga kapatid. Okay? Si Lord mismo nagtuturo sa atin sapagkat matindi po talaga ito ang epekto ng alak sa buhay po ng isang tao. Although sa banal na kasulatan, marami pong klaseng alak. Merong alak na matapang, merong alak na mapula, merong namang alak na matamis, merong namang alak na masarap. Sabi naman iba, Pastor, bakit si Jesus Christ gumawa ng alak? Ang tanong, ang ginawa po ba ng alak ni Jesus Christ, alak na gin? Pundador ba? Hindi. Matamis na alak, masarap na alak, ang ginawa ng ating Panginoon na hindi nalalasing ang mga tao. Okay? Sabi naman niya, Pastor, hindi. Gamot daw yun ng alak eh. Di ba? Kasi bakit si Timoteo, nung sumakit ang tiyan, ang ininom sa pinayo ni Pablo, uminom ka ng kaunting alak? Ang tanong, araw-araw ba sumasakit tiyan mo? Diba? Oh. At ang sabi po, konti, hindi marami. Ang tanong pa ulit, saan ba nanggagaling ang marami? Di ba sa konti? Patikin-tikin yan. Hanggang sa nasusarapan na yan. Di ba? Oo. Hanggang sasabihin na, oh, sky is the limit. Tingnan niyo po mga tao ngayon, mga kapatid. Kahit yan walang pang-ulam, walang bigas, basta may mabili ng alak. Tama? Bakit? Kasi po, na-immune na sila. Na-immune na po ang kanilang katawan ng alak. Kasi matindi pong alcohol po yan. Amen? Nakakasira po yan ng katawan. Amen po? Ang alak po ba nakakasira ng katawan? Amen. Nakakasira yan. Hindi totoo yan. Pastor, ako nga gumaling, uminom ako ng gin eh. Diba? Inuubo ako, Pastor, kanina, pero nung tumagay ako ng gin, nawala. Pakiramdam lang po yun, nawala. Pero totoo niya, naiipon po sa loob yan. Amen? Naiipon po yan. Sisingilin ka rin yan bandang huli. Amen po? Marami po yan, mga kapatid. Hindi yan bago, noon pa yan. Nangyayari na po sa mga tao. Okay? Nangyayari na po yan sa mga mananampalataya during that time. Kaya dito po ay paalala po ni Lord po sa atin, mga kapatid, na ito po ang paglalasing, mga minamahal ng alak, ay sisira po yan, nagkaroon po ng problema sa buhay po ng isang tao. So sabi dito, instead he commands them to be filled with the Holy Spirit, allowing the Spirit of God to guide their thoughts, words, and actions. Kaya dapat tayo bilang anak ng Diyos, mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Yung ating isip, yung ating buong pagkatao, yung ating ginagawa. Sapagkat, tingnan niyo po, pagkalasing ang tao, wala na po yung matinong ginagawa. Amen po? Alam niyo po yan, nakikita niyo po yan. Okay? Alam ko rin po yan kasi dati ako ganun. Diba? Sa akin po, lahat na arrow, dati,
nandito. No? Anong ero? Bababaero, lasinggero, sugaliero, basta lahat na ero. Sa akin po. Pero tingnan niyo po, biyaya ng Diyos, ako po ay binago ni Lord. Amen? Hindi po ako ang nagbago sa sarili ko, sapagkat walang kapangyarihan ang tao na magbago sa kanyang sarili. Ang Diyos ang siyang nagbabago ng ating buhay. Ang malaga lamang tayo po ay magpapakumbaba sa Lord. Amen? Ang malaga tayo lumapit sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga minamahal, maraming tao na gusto magbago pero hanggang ngayon hindi nagbabago. Okay? Ang iba nagbago lang ng pwesto. Ang iba nagbago lang ng lugar. Ang iba nagbago lang ng brand sa pag-inom ng alak. Pero ang buhay, wala hong pagbabago. Ganon at ganon pa rin. Ang matindi pa, habang tumatagal na umiinom ng alak ang tao, pa-worse na pa-worse ang kanyang buhay. Amen po? Amen. Kaya po, ito po ay tinuturo ni Lord tungkol sa ating practical living kasi tayo po, Kristiyano na. Amen? Amen. Nandito na po tayo sa Lord at tayo po ay binili na ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Basahin ho natin mga kapatid. Aklat po ng okay, basahin po natin. Aklat po ng 1 Corinthians, okay, chapter 6, verse 19, up to verse 20. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, o hindi baga ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Verse 20, sabi po dito, tuloy natin, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tingnan niyo po, ang dapat pala natin gawin, luwalhatiin natin sa ating katawan yung ating Panginoon. Bakit? Kasi binili na po tayo ni Lord sa halaga. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya tayo ay hindi na po dapat gumawa ng mga bagay sa mundo ito sapagkat yun pong mga bagay na yan, mga kapatid, ay nakakasira po yan. No? Nakakasira po yan at kinaroonan po yan ng kaguluhan sa ating pong mga buhay. Kaya dito po, makita ho natin, this verse teaches that a Christian's life should be controlled by the Holy Spirit. Dapat ang magkukontrol sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen po? Amen. Dapat ang magkukontrol sa atin yung Diyos, mga kapatid. Hindi yung alak. Hindi yung, kasi ang alak, poison po yan eh. Lason po yan sa katawan po ng tao. Tandaan po natin. Kaya tingnan nyo po, yung taong manginginom, ikumpara mo sa taong hindi manginginom, sino ang mas bata? Hindi. Di ba? O, tingnan niyo po, mga kapatid. So, marami ako nakikita na bata pa, pero pag tingnan mo, matanda na. Kasi po, nanginginom, naglalasing. Kasi malakas yan makapag, sa katawan natin, yung alak, mga kapatid. Poison po yan sa katawan po natin. Okay? So, ano ba po? Dapat makontrol tayo ng Espiritu ng Diyos, not by alcohol or the sinful desires of the flesh. Kasi yan kasi ang desire ng flesh mo eh. Kaya pagka ang flesh ng umiral, hindi ng Espiritu ng Diyos sa buhay, magagawa mo yung hindi dapat gawin sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya tinuturuan po tayo ni Lord. No? Inaayos po ni Lord. Kino-convert tayo ni Lord. Mga kapatid, dinadala tayo sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Now, number 1 sa ating outline, be not drunk with wine, that is the command of God. Utos po ba ni Lord? Utos po ni Lord. Be not drunk with wine. Malinaw po yun. Kaya, Paul gives a clear command to believers not to become intoxicated with wine. No? Ibig sabihin, hindi inutos po ito ni Pablo, nagbigay siya ng kautusan sa atin, sa pagitan po ng ating Panginoon, na tayo po dapat ay hindi maglasing ng alak. Drunkenness plays
places a person under the control of alcohol instead of under the control of the Holy Spirit. A Christian is called to exercise self-control and live a life that honors God. So, ang makapagbigay sa atin ng self-control, ang Espiritu ng Diyos. Amen po? Amen. Hindi yung alak. Okay? Pag ang isang tao, isang mananampalataya, ay umiinom pa rin ng alak at naglalasing, ang nagkokontrol sa kanya, ang alcohol. Tama? Yung alak mismo. Kaya, pumapasok sa isip kung ano-ano, masamang mga binabalak o masamang mga pinaplano sa buhay. Kaya ganun po ang mga nangyayaring karamihan, mga kapatid. Kaya dito po sa Proverbs chapter 20, verse 1, sabi po dito ni Haring Solomon, no, naranasan din po ito na Haring Solomon, sabi po dito, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sinong napaligaw sa kanya ay hindi pantas. Totoo po, no? Malinaw po ng alak ay nanggugulo po yan, mga kapatid. Kaya, iwasan po natin yon sa ating pong paglilingkod nito. Dapat tayo po ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, alcohol deceives people, those who are controlled by it often lose wisdom, self-control, and good manners. Totoo po yan, no? Nawawala, pagka nalasing ang tao, nawawala yung kanyang wisdom sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Nawawala yung kanyang self-control sa paglilingkod sa Lord. Nawala yung kanyang good manners, no? And right conductor. And right conduct. JMRC, nawala. Mga kapatid. So, importante po yan. Bilang isang Kristiyano, dapat mag-shine tayo. Tama? Dapat tayo magdala ng ilaw ng ating Panginoon. Hindi yung tayo ay pinagmumulan ng hindi magandang impluensya sa mundong ito. Lalo-lalo na po sa mga bata ngayon. No? Bata pa lang ngayon, matindi na po. No? Mga bata ngayon, nag-iinom na. Kasi nga po, kulang sa turo, kulang sa aral po no, ng ating Panginoon. Okay? Next, Romans chapter 13, verse 13, sabi po dito, let us walk honestly, mamuhay tayo ng marangal, sabi po ni Pablo, as in the day, not is rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and in vain. Magsilakad tayong mahinhin, no? Marangal, mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan o kalayawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Huwag lahat, sabi ni Lord. Okay? So malinaw po yan. Si Lord po ang nagtuturo sa atin. No? Na tayo daw ay huwag maglalasing. At huwag po tayo, sabi po dito, huwag daw tayo gumawa ng mga kalayawan sa ating paglilingkod na ito. No? Sapagkat yun po ay bagay na mga kalayawan po yan, mga kapatid. Okay? Mga kahalayan. Kaya tingnan nyo po, mga kapatid. No? Pagka lasing ng tao, nakapag-isip na yan ng masama. No? Lalo na po, karamihan po ngayon, maraming mga bata nire-rape na. No? Ang nanay nire-rape, ang lola nire-rape, yung mga bata nire-rape. Bakit po? Kasi po, dahil sa control ng kalasingan, no, ng ginagawa ng mga tao po ngayon. Okay? So sa atin, bilang mananampalataya, dapat wag natin silang gayahin. Amen? Amen. Sapagkat tayo po ay anak na po ng Diyos. Okay? So sabi po dito, mga kapatid, Christians are to live respectable. Dapat respetado tayo. Tama? Ng lahat ng mga tao dito sa ating paligid o kung saan man tayo pumupunta. No? Dapat respetado tayo, mga kapatid. Ano pa? And holy lives because they represent Christ before the world.
Kasi, nirepresent po natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po? Nasa atin na po kasi ang Espiritu ng Diyos. Okay? Nananahan po sa atin. Basahin po natin dito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16. No? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, mga kapatid, sabi dito, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Sa verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Malinaw po, no? Nasabi ko dito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tayo po ang templo ng Diyos. Nananahan po sa atin ang Espiritu po ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Amen po? Amen. Kaya huwag natin sirain ito ang templo ng Panginoon. Huwag natin sirain ng alak o anumang mga bagay. No? Actually, hindi lamang po alak eh. Mga bagay pa na hindi dapat gawin, no, sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, no? So, malinaw po na tayo po ay templo ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, delikado po tayo, no? Kaya pagka may Kristiyano na matigas ang ulo, minsan kinukuha na lang talaga ni Lord eh. Kasi matigas po ulo eh, no? Ito po sinasabi ni Lord na kung gigibain daw natin ang templo niya, ay tayo ay i-destroy ng Panginoon. No? Wawasakin din po tayo ni Lord. Ibig sabihin, buburahin ka na dito po sa mundo. Kasi ang buhay natin, hawak po ni Lord. Amen? Amen. Ang buhay natin, ang may-ari po yung ating Panginoon. Okay? So, dito po, ay drunk on the things of the world, not only wine, no? Kundi sa ibang bagay. Maraming mga Kristiyano ngayon, hindi lamang po sila lasing sa alak. Sila din po ay lasing, maraming lasing sa kapangyarihan. Tama po? Kaya maraming pastor na mga lasing sa kapangyarihan. Amen po? Amen. Okay? O, alam po natin yan, nakita din po natin yan. Ang iba naman, lasing sa kayamanan. Di mo ba? Lasing sa kayamanan. Okay? Ang iba naman, lasing sa negosyo at trabaho. Kaya, negosyo muna ako, trabaho muna ako, kasi kahit linggo, di mo na ako dadalo. Kasi lasing ka na sa negosyo, sa trabaho, sa pera, sa gusto mo kumita. Paano naman si Lord? Amen po? Amen. Okay? Biro mo, 6 na araw na binigay ni Lord sa atin. Ang Sunday, dapat para kay Lord yan. Amen po? Amen. Okay? Ilang oras na lang ang binibigay natin sa Lord sa ating pagsamba, tapos kukunin pa natin. Hindi ba paglalasing yan ng mga negosyo at trabaho? Tama po? Paglalasing yan ng kayamanan, gusto kumita. Lasing sa mga makamundong ginagawa. Marami po mga Kristiyano ngayon na lasing po sila sa mga makamundong ginagawa sa mundo ito natin po ang ginagalawan. Kaya po, tayo po ay pinapasiperate po ng Panginoon. Pinapaalis po ng ating Panginoon tayo dyan. Basahin po natin 2 Corinthians, mga kapatid. No? 2 Corinthians chapter 6 verse 17, mga minamahal. Sabi po dito, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marami at kayo'y aking tatanggapin. So saan tayo hiwalay? Doon po sa mga taong hindi mananampalataya. Amen? Amen. Sa mga taong mga makamundong ginagawa. Sapagkat hindi po yan iniibig ng Diyos, yung isang taong makamundong ginagawa. No, basahin po natin, aklat po ng 1 John, mga kapatid. 1 John, no? 1 John chapter 2, verse 15, mga kapatid. Sabi ho dito, 1 John chapter 2, verse 15, love not the world, no? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father
is not in Him. Malinaw po yan, no? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, no? Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ano po bang sa sanlibutan, mga kapatid? Verse 16. Sabi po dito, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ng masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Malinaw po, lust of the flesh, lust of the eyes, at ang matindi po, yung tinatawag po na pride of life. No, karamihan ngayon, ang mga tao, maraming Kristiyano, ma-pride. Hindi na po sila maturuan ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Maraming Kristiyano ngayon na niresist po nila yung mga aral po ng ating Panginoon. No, para bagang ayaw na nilang tanggapin yung aral po ng ating Diyos. So, delikado na po yan pagka hindi na tinatanggap ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, kapatid, may sakit ka na. Amen? May sakit ka na. Kasi tingnan niyo po, ang may sakit physical, hindi na gaano kumakain yan. Tama po? Mahina na kumain. Ano na lang yan, pili na lang kakainin yan. Parang ganun po ang ating buhay spiritual. Kaya po, delikado po mga kapatid, na sa ating paglilingkod na ito, ay atin dapat panghawakan yung prinsipyo ng ating Panginoon. Anong prinsipyo ng Diyos, mga kapatid? Ito po malinaw ang prinsipyo ng Panginoon na dapat po nating i-apply, no, sa ating mga buhay sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito po ang prinsipyo ng Diyos na dapat po nating gawin, no, sa atin pong paglilingkod na ito. Ito po sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, sabi dito, datapwat, hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian. Ang kaharian tinutukoy dito, hindi sa langit, kundi dito sa lupa. Ito po yung church. Kaharian po ito ng ating Panginoon. At ang kanyang katwiran, ang katwiran niya sa kanyang mga salita. Salita po ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibibigay po ni Lord ang ating mga pangailangan. Amen? Ang mahalaga po, unahin po natin si Lord sa buhay po natin, no? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito kaya po ibigay sa atin ng ating Panginoon. Siya po ang source ng lahat ng mga bagay. Amen po? Amen. Ang Diyos po natin, mga kapatid, ay mayaman. Amen. Hindi po siya mahirap. Siya pong may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Basahin po natin Philippians, mga kapatid, no? Philippians chapter 4. Okay? Philippians chapter 4, verse 19. Sabi po dito, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Mayaman ba si Lord? Amen. Mayaman, riches. Tingnan niyo po. Siya po ang magbigay sa atin. Siya ang mag-provide. No? Napakahirap po sa isang Kristiyano na para bagang walang tiwala sa Diyos na kanyang pinaglingkuran. Marami po ngayong Kristiyano na nagkaroon ng trouble. Baka mamaya magutom ako, baka mamaya pagka hindi ko gagawin ito, tanggalin ako sa trabaho. Hindi po, hayaan natin na si Lord ang siya magpala sa atin. Amen? Amen. Kasi pagka tayo pagpalain po ni Lord, ay wala akong hadlang dyan. Amen? Pagka ibigay ni Lord yan, ibigay po talaga yan, mga kapatid. Kaya huwag tayong mangamba, huwag po tayong mag-alala, no, sa atin pong paglilingkod na ito. That is the number one, mga kapatid, yung tinatawag po na be not drunk with wine, no? Yan po ay utos po ng ating Panginoon. Hindi po yan utos ni pastor. Hindi po yan utos ng tao. Utos po yan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Now, number 2, the consequences of drunkenness wherein is excess. Tingnan niyo po, ano po ang magiging consequence ng isang manlalasing? Di po ba yung nagkaroon ng kaguluhan? Tama po? Ang paglalasing ng alak ay kinaroonan ng kaguluhan. Kaya sabi ko dito, Proverbs chapter 23 verse 21,
Sabi po dito sa wikang Tagalog, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, at ang antok ay mapabibihis sa tao ng pagkakulubi. O tingnan niyo po, totoo po yan. No? Kaya minsan, ang tao paglasing na, kung saan-saan na nakahiga. Tama po? Kahit na nasa kanal o sa ano dyan, tama ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Tama ang sabi ni Lord, mga minamahal. No? Yun yung ugali ng manlalasing. Hindi na niya alam kung ano na nangyari. No? Hindi na niya alam. Minsan, nakaihi pa sa salawan. No? Na-observe niyo po yan? Marami po yan, mga kapatid. Minsan, kung ano-anong ginagawa na hindi karapat-dapat. Kaya wag po natin silang tularan. Ito po yung warning po ni Lord na dapat po nating panghawakan po, mga kapatid, sa ating paglilingkod na ito. Now, letter A, drunkenness leads to sin. No? Ang paglalasing, nagdadala ng kasalanan niya. Amen po? Amen. Kaya dapat iwasan po natin. Dapat huwag nating gawin sa ating pong mga buhay. Kaya sabi ko dito, tungkol sa ating practical living, sa ating practical na pamumuhay, sabi po ni Lord dito, sa wikang Tagalog, Galatians chapter 5, verse 19 up to verse 21, sabi po dito, at hayag ang mga gawa ng laman. Kasi po ang paglalasing, gawa po yan ng laman. Hindi lamang po paglalasing, ano pa, ang mga gawa ng laman, mga kapatid, ito po yon. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapi, karumihan, kalibugan, ano pa, kasunod, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw din po yan ni Lord, mga kapatid. No? Ano pa? Pangkukulang. Oh, may nangkukulang ba sa atin dito? Di ba? Ayaw din po ni Lord. No? Ayaw po ni Lord. Kasalanan po yan sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano pa po? Hindi lamang po pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo. Kaya ang Kristiyano dapat hindi na magtatalo. Amen? Amen. Dapat kung ano ang problema, pinag-usapan po yan. Okay? Makuha yan sa pag-uusap. Amen po? Amen. Okay? So, pagka mainit ang asawa, anong gagawin ng asawa? Maging mainit din ba? Hindi. Liliyab po yan. Pag init sa init, liliyab. No? Okay? Anong gawin ng asawa? Kailangan malamig ang isa. Amen po? Para hindi liliyab. Okay? So, ano lang, relax lang mga kapatid. Kaya sabi ko dito, ay pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hiduwang pananampalataya. Verse 21, ano pang sabi? Mga kapaghilian, mga paglalasing, nandito pa rin. No? Hindi pa rin natanggal. Yung mga paglalasing, mga kapatid. Mga kalayawan, no? Ng mundo ito. At ang katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po, malinaw po. Hindi ho talaga sila magsipagmana ng kaharian po ng ating Panginoon. Paul lists drunkenness among the works of the flesh. Yun po kasi ang paglalasing ay gawa po yan ng laman. Amen po? Amen. Kaya po, hindi lamang po paglalasing, maging po ang mga makamundong ginagawa, gawa po yan ng laman, hindi po yung gawa ng Espiritu. Amen po? Kaya tayo, sa ating paglilingkod na ito, ano pastor ang gagawin ko ngayon para para ang laman ko ma-satisfy? Di ba? So ang gagawin natin, ang laman natin, ipaglingkod sa Lord. Amen? Ang ating buhay na ito, buong buhay, ipaglingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan natin na mapakain yung ating buhay spiritual para lumakas sumigla. Amen po? Amen. Kaya kailangan natin ang aral po ng Diyos para tayo ay hindi matempt ng mga bagay na yon. Kasi po, tinuturo talaga po yun ni Lord sa Kanya pong mga anak na huwag po talaga tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Basahin mo natin mga kapatid, aklat po ng Romans chapter 12, no? Romans chapter 12, verse 2. Sabi ko dito, sa Romans chapter 12, verse 2, no? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At huwag kayo magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So yun pong tunay na katuruan po ng ating Panginoon upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Gusto mo ng kalooban ng Diyos? Huwag kang sumang-ayon sa mundo. Amen? Amen. Dapat mamuhay ka ng ayon po sa nais at kalooban po ng ating Panginoon. Next mga kapatid, dito po sa aklat ng James, chapter 1, verse 15. No? Lahat po ito na ating pinag-aralan, biblical po ito, at ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sabi po dito, sa James chapter 1, verse 15, kung magkagayoy, ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. Tingnan niyo po, no? Ang kahalayan pala na ginagawa ng tao mananampalataya, ay naglilihi pala yan, mga kapatid, at nanganganak ng kasalanan. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang babae, bago nanganak, naglilihi muna. Tama? Ganon din po yung kasalanan, mga kapatid. No? Kalaunan sa kanyang paglilihi, ay manganganak siya. Ganon din kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Kaya po, sabi ng Panginoon, kung ano ang iyong itinanim, siya iyong aanihin. Tingnan niyo po mga kapatid, ha? Mga murderer na tao, saan din sila namamatay? Saan sila namamatay? Pinapatay din. Tama po? Kasi kung ano itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kung itinanim mo kabutihan, kabutihan din iyong aanihin. Tama po? Amen. Kung ang tinatanim mo ay ang paglilingkod sa Diyos, ang aanihin mo ay ang pagpapala ng Diyos. Amen? Amen. Mahalaga po yan mga kapatid, na atin po dapat iyon gawin sa ating paglilingkod na ito. Kaya, drunkenness often leads to sinful behavior because it weakens moral strength and self-control. Ito po'y pinapahina yung ating self-control, mga kapatid. Ang ating behavior, mga kapatid, ang ating ugali, ay unti-unti nasasama po, mga minamahal. Because of drunkenness of wine, mga minamahal. Kaya ayaw po yan ng ating Panginoon. It is one of the evidence of living according to the flesh rather than walking in the Spirit. Kaya dapat tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi dapat tayo mapuspos ng mga makalaman na ginagawa. Amen po? Amen. Huwag dapat tayo mapuspos ng kalasingan, mga minamahal, yung kalanguan ng mundo, kundi tayo po ay mapuspos dapat ng Espiritu ng Diyos. Now, letter B, drunkenness brings misery. Ang paglalasing ay nagdadala ng kapahamakan at kapighatian. So, basahin natin ang Proverbs chapter 23. Chapter 23, verse 29. Sabi po dito sa wikang Tagalog, mga kapatid, sinong may kapanglawan? Sinong may pakikipagtalo? Sinong may daing? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Tingnan niyo po ha. Sino ang may maningas na mata? Sino po ang nasugatan pero hindi niya alam? Di ba ang lasing ganon? Yan. Kinabukasan, pagka wala nang, nawala na yung espiritu ng alak sa katawan niya, nakita niya, saan kaya ako nito nasugat? Diba? Hindi niya alam. Tama po yung sabi ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino ang may maningas na mata? O, diba? Diba ang naglalasing, lagi mapula ang mata? Tama? Maningas ang mata. Di po ba? Okay, verse 30, ano sabi? Silang naghihintay sa alak. Tingnan niyo po. Oh? Di po ba? Tingnan niyo po mga inyong mga kapatid. Pagdating ng gabi, naghihintay ng alak po yan. Di po ba? Nag-uusap-usap na po yan. Sila nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. No? Maghanap po sila, mga kapatid.
Tamang sabi ng Biblia, tamang sabi ni Lord, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pastor, ibig sabihin, pag puti, okay lang? Wala akong sinasabi, pag puti, okay lang. Kundi sabi yun dito, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Verse 32, anong sabi dito? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Tingnan niyo po, ang alak pala, ang paglalasing, kumakagat pala ito na parang ahas. O tingnan niyo po mga balit, ano pang sabi dito sa verse 33, mga minamahal, ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay. Di ba ba? At ang iyong puso ay nagbabadya ng mga magdarayang bagay. Yung laging ganon ang puso ng manginginom, manlalasing. No? Lagi yan nag-iisip ng masama ang kanyang puso. Lagi po yan masama ang kanyang motibo sa kanyang buhay, sa kanyang ginagawa na paglalasing, mga kapatid. Kaya po, dapat ay atin po itong iwasan. Hindi po natin dapat itong gawin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ikaw ay magiging parang nahihiga sa gitna ng dagat. Pagka humiga ka sa gitna ng dagat, ano ang naramdaman mo? Sinasayaw-sayaw ka, di ba? Ibig sabihin, inaalon-alon ka gano'n. Ibig sabihin, nahihilo ka. Yun po ibig sabihin, mga kapatid, no? O parang nahiga sa dulo ng isang palo ng sasakyan. Di po ba? Gano'n-gano'n ng sasakyan. Sa verse 35, ano pa pong sabi? Kanilang pinalo ako. No? Iyong sasalitain at hindi ako nasaktan. Tingnan niyo pong lasing, pagka pinalo yan, hindi pa yan siya nasaktan. Kinabukasan pa yan siya masaktan. Amen po? Okay? Kasi ang kanyang pakiramdam sa sarili niya, matapang siya, malakas siya. Yun po yung pakiramdam ng mga taong naglalasing. Kaya hindi niya naramdaman. Tamang sabi ni Lord, kailan gigising ako, aking hahanapin pa uli. Di po ba? Malinaw po yun. Kaya po ang manlalasing po, hihiga po yan sandali. Pagka gumising na, hahanapin niya uli yung alak. Matindi po ang epekto sa buhay ng isang tao ng alak, mga kapatid. Kaya po, nakakalungkot no, sa ating panahon ngayon. No? Katulad sa sinabi ko nga po kanina, kahit walang ulam, walang bigas, basta may alak. Di ba? Tama po? Pagdating sa bisyo, lumalabas yung ubi. Oo. Yung kulay, isa yung kulay blue. Lumalabas. Pero pagdating sa pamilya, wala. Tama po? Hindi ganon ang pamumuhay. Ang totoong pamumuhay, dapat unahin ang pamilya. Tama? Doon sa pamilya dapat. Kasi pamilya mo yan. Ang pamilya mo, huwag mong iwanan. Amen po? Sapagkat ang pamilya mo lang lamang ang siyang dadamay sa iyo. Lalo ng kapatid mo, magulang mo, mga man mo sa buhay. Yun po yun ang magdadamay sa inyo, mga kapatid. No? Huwag nating kontrahin, huwag nating kalabanin. Mahalin natin po sila. No? Kahit po tayo ay agrabyado, okay lang, ipag-pray natin sila sa Lord. Di ba ba? Kasi ganun po talaga ang Kristiyano, kailangan. Okay? Na makita sa atin na tayo talaga Kristiyano. Totoong Kristiyano, hindi tiyan lang. No? Christian. Tiyan. Maraming Kristiyano, tiyan lang ang binabantayan. O, di ba? Kundi tunay at totoong Kristiyano, mga kapatid. Kaya sabi ni Haring Solomon describes the sorrow, wants, confusion, addiction, and regret that accompany drunkenness. Sin may appear pleasurable for a time, but it ultimately brings suffering. Totoo po yan, mga kapatid. No? Nakita natin na ang mga taong lango sa alak lagi, hindi yung nagbabago, talaga magkaroon po talaga ng suffering sa buhay. Magkaroon talaga ng kaguluhan po yan sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya nakita natin na
Hindi dapat bilang isang Kristiyano, no? Pastor, kahit konti lang, hindi ba? Kasi mahirap pagka naumpisan. Okay? Pag naumpisan mo kahit konti yan, pag nasarapan ka, unti-unti yan. Hanggang sa lumaki, hanggang sa lumaki, hanggang sa malaki na. Hanggang sa na-immune ka na. Di ba? Ganun po yun eh. Okay? Kaya wag tayong para bagang sinasabi mo na okay lang kahit konti. Wag po natin gawin yun. Sapagkat hanggat mari tayo po ay dapat wag po tayong tumikim ng alak po na may alcohol. Amen po? Amen. Wag po kasi delikado po yun mga kapatid. Kasi meron naman kasing para sa puso yung mga walang alcohol, yung mga grapes. Okay lang po yan mga kapatid. Kasi hindi naman nakakalasing yan eh. Tama? Yung matindi, yung nakakalasing mga kapatid. Okay? So malinaw po mga minamahal. Kasi wala namang sinabi na bawal uminom. No? Kundi bawal maglasing. Ayaw po ni Lord. Okay? So hindi ko sinasabi, lisensya yun, na parang uminom tayo. Hindi ho. No? Kundi, ang good for the heart, ito po yung walang alcohol. Amen po? Amen. Yung grapes na fermented po, na grapes po yun mga kapatid. Para sa puso talaga yun, mga minamahal. Okay? Next. Letter C, drunkenness. Drunkenness dulls spiritual watchfulness. Ang paglalasing ay nagpapahina ng spiritual na pagbabantay. No? Nagpapahina po sa atin yung paglalasing. Nawala yung sigla natin sa paglilingkod sa Lord. Manghihina po tayo sa ating buhay spiritual. Okay? Next. Sabi dito, Luke chapter 21, verse 34, no? Pinagpaingat po tayo ni Lord. Sabi po dito, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. O, tingnan niyo po, pinapag-ingat po tayo ni Lord, mga kapatid. Ingatan na natin ang ating mga sarili kasi baka malugmok ang ating mga puso sa ating katawan. Kasi po, ang tinitira po talaga yan, puso at saka yung laman loob natin dito sa loob. No? Puso, atay, yun po yung tinitira ng ng alak na matinding alcohol po, mga kapatid. Okay? Next, 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Sabi po dito, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Tingnan niyo po, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manglalasing o manlulupig, sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. O tingnan niyo po, no? Kasi baka tayo ay matangay. Amen? Lalo-lalo na po yung mga baguhan, no? Huwag po tayo magpatangay, mga kapatid. Kaya po tayo ay, sabi ni Lord, huwag kayong makisama sa kanila. Pinapaiwas po tayo ni Lord, mga kapatid. Kasi delikado po pagka tayo po ay gumawa ng mga bagay na iyan. Kaya tingnan niyo po, sabi po dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, anong sabi po dito? 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Sabi po dito, mga kapatid, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo po ba yan? Yes, totoo yan. No? Pagkakasama mo lagi, ang palamura, hindi ka palamura, kalauna ay magiging palamura ka na. Tama? Hindi ka uminom ng alak, kasama mo manginginom, bukas makalawa, manginginom ka na rin. Totoo po yan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi ni Lord,
ang masamang kasama nakakasira ng magandang ugali. Hindi tayo iniwasan sila, kundi iniwasan natin yung kanila mga ginagawa. Amen po? Ang kanila mga ginagawa, iniiwasan natin. Hindi yung sarili nila o buhay nila. Kaya po dito, malinaw po, na sabi ni Lord, ang masamang kasama nakakasira ng magandang ugali. Okay? Subukan mo. Kasama mo bakla araw-araw. Bukas makalawa kaya may influensyahan ka? Yes. May influensyahan ka. Okay? Araw-araw, adik ang iyong kasama. Nagdodroga. Bukas makalawa kaya magdodroga ka rin? Yes, kasi siya ang lagi mong kasama. Dapat ang kasama natin lagi, Kristiyano. Amen? Amen? Dapat anak ng Diyos. Yung totoo na anak ng Diyos, kasi marami pong nagkukunwari na anak ng Diyos, pero ang kanilang buhay, pagka titingnan mo, hindi pala anak ng Diyos. Di ba? Kasi dapat huwag tayo maniwala sa bibig. Although pakinggan natin sinasabi, pero ang buhay niya dapat tingnan natin. Amen po? Amen. Kung sila ay totoo na Kristiyano, kung sila po ay totoo na anak ng Diyos, dapat ginagawa nila ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Katulad po dito, mga kapatid, na sinasabi po sa Ephesians chapter 5, natin nung binasa kanina, mga minamahal, okay, sabi po dito, Ephesians chapter 5, kaya nga, verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po, unawain natin, no? Alamin natin yung kung ano po ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos nasa Kanya mga salita. Amen po? Ito po ang kalooban ng Diyos nasa Biblia na. Nandiyan na po yan mga kapatid. Ang salita po ng Diyos katulad po yan ng pagkain na hinain na po sa atin. Anong gagawin na lang natin? Kakainin. Amen? Amen. Kailan pa ba natin lutuin yon? Hindi, nakahain na nga eh. Diba? Nandiyan na po, binigay ni Lord sa atin. Ang gagawin na lang natin, basahin. Amen? Amen. Hindi lamang basahin, kundi isa pamuhay. Mga kapatid, mahalaga ang buhay na gumagawa sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Next, 1 Thessalonians chapter 5 verse 7, sabi po dito, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Di ba? Totoo po ba yan? Oh. Nangatulog tayo sa gabi, pero ang naglalasing ng gabi. Gustong-gusto na ng gabi, mga kapatid. Okay? So tama ang sabi ng banal na kasulatan. Number 3, be filled with the Spirit. Ito dapat, mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi dapat tayo mapuspos ng alak, ng anumang mga bagay sa mundo, kundi dapat tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Instead of being controlled by wine, believers are commanded to be continually filled with the Holy Spirit. This means yielding ourselves to God's leadership so that our thoughts, words, and actions reflect Christ. Dapat ganon yung ating pamumuhay sa ating o sa harapan ng ating Panginoon. Dapat ang magiging masunod, maging leader sa buhay natin ang ating Diyos. Amen po? Amen. Siya dapat ang manguna sa buhay po natin, sa ating iniisip, sa ating sinasalita, at of course, sa ating mga aksyon sa araw-araw po nating buhay. Kaya nga po, nung tayo po ay na-born again, tandaan po natin ang nag-born again sa atin, Espiritu ng Diyos. Amen po? Amen. Hindi yung gospel, hindi yung tao nag-born again. Ang nag-born again po sa atin, yung ating Diyos. Kaya nung tayo po na-born again, binigyan tayo ng bunga ng Espiritu. Basahin natin mga kapatid, sa